parang ganito kasi, may halong yabang. Traidor. Hi guys! Welcome back to my channel and it's me, Maki News, your friendly channel and your vloggeress. So here, dito na naman tayo ngayon magkakasama. Dito tayo magkakasama ngayon. Pero virtually, yes, I feel your support and your love to me. Pero ewan ko bakit guilty yung boses ko, di tayo magaganyan. Mukhang super okay. So, ngayon, gusto ko rin sana magkaroon tayo ng pag-uusap about sa realidad ba. So, I have here a comfort cards. Nabili ko tong comfort cards nung nakarang araw lamang. And gusto ko siyang itake o gusto ko siyang pag-usapan natin. Pero parang kasi same tayo ng emotion, same tayo ng nararamdaman, diba? Pero much better din na ganun. Pag-usapan din. I have to pick at least 5 questions or more than 10 para mapag-usapan natin about dito, no? So, I have to shuffle first. Pero before I took one, don't forget to like, share, and subscribe to my channel para na-help nyo rin ako because, you know guys, actually you didn't know, I have my father here at kailangan ko siyang i-help, i-sustain yung kanyang medicines kaya, you know, medyo kapos sa budget. Just help me. And this is a big support and big help for me. So, let's start. I'm going to pick at least 5 questions. Okay, let's may have 1, number 2, number 3, number 4, and number 5. Tapos, subo na tayo ng bonus question na kung saan natin yung sasagutin nyo naman. This one. So, lalagay ko dito sa baba. So, I'm going to put it here. And this is my 5 question. So, since tayo ay nandito, panoorin niyo ako. Ganito mo nga dyan. Okay, so let's have first question. Sino ang una mo naiisip kapag masaya ka? Bakit siya? Okay? So, ayan, nakalagay dyan. So, ako, for me, ang una ko naiisip ay baka masabihin baliw ako dito. Hindi, ako, walang sino. Napipil ko kasi na mas okay yung isipin yung mga memories, like mga happy memories. Walang sino eh. Everyone, o siguro baka naisip ko, may naiisip kasi ako, hindi tayo mag-iisip-isip ng gigigil ako sa inyo. So, na-feel ko that time, si Lord, safe answer yan, bawal tayo mag-gaspan. Kasi naiisip ko yung mga blessings niya, mga lahat ng ginawa niya sa buhay ko, tapos yung pag-iingat niya, yung guide niya, higit sa lahat yung, kahit, ano yun, eto ako, tanggap niya ako, tapos pinaprovide niya yung mga kailangan ko kahit sobrang hirap, diba? Pero yung faith kasi nandun continuous siya. Sana kayo din. Pero sabi dito sa likod, ang sarap ng feeling na kasama sila sa mga best moments. Tama po. Okay, so I have left 4. Okay. Took 1. Ano ang pinakamasakit na bagay na na-realize mo tungkol sa friendship? Okay. So ako, traidor. Na-traitor ako. I did everything just to help the person. Ano kasi ako, pag tumutulong kasi ako, wala akong hinihingin kahit anong bagay. Basta I help them with pagkukusa. Hindi na kailangan itanong. Parang I offer something. You need help. You need one. You need this. I give it to you. Pero dumarating sa point kasi na just one mistake, nagiging baliktad lahat. Bumabaliktad siya mo ito. Nababackstab na ako. Ako kasi I feel love kapag sinasabi mo sa akin yung pagkakamali mo. Like, dapat correct mo ako. Parang gano'n. Correct mo ako pero in a nice way. Minsan kasi may mga correction kasi na hindi siya nakakatulong. Yes, parang ganito kasi. You help me pero may halong yabang. Gano'n. Or di kaya, nag-help ka pero nakikita mo na parang hindi mo siya ginagawa. Pero sabi nga gato guys, ako kasi hindi kasi ako humihingi ng kahit ang advice. So ako, ganon, hindi ako humihingi ng advice. Basta, I feel something I am important pag ako yung advice. Pag sinasabi sa akin yung okay, so ano sabi dito? Maintaining a friendship takes effort, but it's the little acts of kindness and communication that keep the bond strong. Tama to. So,
So, communication must always stay still. Sana nga, communication is the key. Yes. So, I'm here. Next. Kung may isang tao kang gustong kausapin ngayon, sino siya at bakit? Yun. Ako always, pag may gusto kong kausapin, paano ba? Parang hirap naman kung sino yung tao. Kasi, wala naman akong nag-iwan dito. Wala naman loss. Hirap naman kung ano. O, yung best friend ko. Yung best friend ko yung gusto kong kausapin. Kasi, dapat nalalabas ko sa kanya minsan yung mga sama ng loob. Pero, naiintindihan niya ako. Yun yung kagandahan sa kanya. Kung ano, best friend ko siya. So, yun. Sabi dito, reaching out to someone can make a huge difference. Hindi mo alam, baka siya rin kailangan ka niya. Somehow. So, yun. May dalawa na lang to. So, I took one ulit. I take. Basta. So, anong ginagawa mo the last time you felt na parang iniwan ka na ng mundo? Kasi pag iniwan ka sa mundo, parang betray, parang walang naniniwala sa'yo. Parang halos lahat ng doon yung negativity. Ako, ang ginagawa ko, nag-aanoid ako mag-isa. Naglalakad ako somewhere kung hanggang saan ako makarating, hanggang sa ma-fulfill ko yung gusto ng self ko para ma-turn down ko yung nararamdaman ko. Yan, naglalakad-lakad lang ako, and then pag napakiramdaman ko na okay na ako, na hindi na ako ganun ka-stress, then going home na. Yan, umuwi naman ako. Hindi naman ako doon iba na naglalagalag. Ako kasi pag may stress ako, pagkain. Kasi sobrang taba ko. Yan. Pero ayun nga, napapansin nyo, ano lang ako, chill lang tayo. Wala tayo masyadong inaatupag na iba. As far as I remember, ang time na naramdaman ko yon, cry to God, iyak ko lahat. Tapos, it feels so, hindi na mabigat. Basta hindi na mabigat. Yan. Tapos, naramdaman ko na I feel love again. So, yun. Pag meron kasi kayong hindi, ayaw yung may babagkwentuhan kayong ibang tao, just talk to God. Our Lord is anywhere naman. Okay. Sabi dito, nakakatakot yung pakiramdam na parang iniwan ka na, pero kahit parang wala kang kasama, may mga taong nagmamalasakit sa'yo, promise. Totoo to. Although, hindi mo sila kasama, hindi mo sila anywhere, pero minsan, maiisip mo kasi tatanungin ka na lang nila bigla, diba? Tatanungin ka nila, tapos isipin mo na, may isip mo na, okay, meron pala nagmamahal ka sa akin. Okay, next. So, ano ang isang life lesson na natutunan mo this year na hindi mo inasahan? Ako, dami. Kasi, in my work, although it's too much pressure, pero I enjoy it. Kasi, I learned a lot talaga. So, ang ginagawa ko is, nag-maintain ako ng healthy mindset. Tapos, I try to do that thing in an easiest way. Pero sometimes, I put a lot of effort. Kasi, ramdam ko na maraming nagtitiwala sa akin, maraming ganito. Pero, syempre, may times talaga na, in just one mistake, ganun yung nangyayari. Pero, I did it as, unawain mo siya, unawain mo yung mga gatong bagay. Then, never ako nagtanim ng galit. Never ako nag-ganon. Kasi, pala kaibigan niya ako, pala friendship ako. So, ayun. Ganun na ginagawa ko. Pupunta ako sa mga ganitong bagay. Natutunan ko na hindi lahat ng bagay ay kailangan mo bigyan ng puro sobrang effort. Kasi disappointment ang dulo na yun. Pero napansin ko kasi noong time na yun na may one person na nagsabi sa akin na you have to pat yourself and then say these words, you did great, you did very well, ganun. So, okay, tama nga naman. Oo nga naman. You have to pat yourself. Kailangan mo rin bilhin bilhan mo ng gusto yung sarili mo. Tapos, i-fulfill mo yung gusto ng puso mo. Tapos, i-fulfill ng isip mo para ma-avoid yung stress. Kasi minsan kasi, di ba, sa sobrang stress, naging depressed. Iba dyan pa sa sobrang depressed, nag-iiba yung test. Yun. So, yun. Nakalagay dito, minsan, ang best lessons in life, hindi mo inaasahan. What matters is how you use those lessons moving forward. Totoo.
ito yung pinakamaganda na nagagawa natin lagi. Kasi, natututo naman tayo lagi sa pagkakamali. Kahit nga, di ba, pag nagmahal tayo, pag nasaktan tayo, pupo tayo. Sometimes, may mga tao talaga na hindi natin inaasahan na mawawala sa buhay natin. Pero kung pag-ibig ang pag-uusapan, charot lang. Pero parang kulang ata. Sige, magdagdag pa tayo ng at least 2 cards. So, 1 and then 2. Iyaan natin itong isa yung card. Ito yung pasagutin. So, next. Ano ang pinakamasayang memory mo at bakit sobrang mahalaga ito sa'yo? Ako, yung time na I got a job. Kasi I can help to my family na, I can help to my mother, I can help expenses from the house, from us, yun. And i-share ko na rin yung knowledge na natutunan ko. Kasi marami naman tayong ibang pagkakaiba. We have different perspective in life. We have different principles. So, ayun. Ang ginagawa ko lagi is iniisip ko yung memory na yun. Bukod doon, sige, magkwento pa ako ng isa pa. May isa pa akong kwento, which is yung may reunion kasi kami ng relatives namin, family Gico. Tapos doon sa that time kasi is sa cemetery siya ginanap kasi in loving memory din doon sa aking tito, lola, yun. Doon kami nag-celebrate ng aming year-end party. And then, nakupo na ako doon sa duyan. Sa duyan na nakasabit sa puno, doon sa sementeryo. Tapos, hindi naman sa sobrang kalayuan, nakita ko doon yung mama ko, pumunta doon at saka yung asawa ng tito kong pastor. Tapos, pumunta sila doon sa mga naghuhukay. May naghuhukay doon ng gamit. Hindi pala gamit. Naghuhukay doon ng kabaho. Sabi ko, biglang masok na sa isip. Naisip ko siya na kung mamamatay ako, gusto ko naka-remate. Ayan. So, nakaka-remate na dapat ako. Ayoko, sabi nga kasi sa Bible, nagmula ka sa abo, pag namatay ka, babalik ka sa pagiging abo. So, sinusunod ko yung sa Bible. Gusto ko kasi gano'n. Ayoko nang may sufferings na nakikita yung katawan ko somewhere. Ako nga nabubuhay, hindi ako na masyado naaalala. What if pag namatay pa kaya? Diba? Tapos bumalik na sila. In a few minutes, may dumating ang strangers, dalawa, lumapit sa akin. Tapos ang binigay papel. Ang pagkakabot ng papel, nakalagay dun sa mga presyo ng cremation. Sabi ko, bakit ako binigyan ng presyo ng cremation dito? Tapos, naisip ko, sabi ko, hala, sa'yo na ba to? Mamamatay na ba ako? So, parang hindi naman. Yun. Pero, na-feel ko na, baka cremation nga talaga ang aking darating. Pero darating naman tayo sa panahon pero hindi pa naman tayo mamamatay. Malakas pa ako, no? So, ayun. Yun yung pinakamasayang memory ko kasi, parang deja vu, parang something na gano'n. Tapos yung nag-abot pa sa akin nung flyers na yon. Parang kakilala ko siya somewhere dun sa pinapasok high school. High school pa. Dun sa Hakobo. Something. Ito yung sabihin niyan. So, naisip ko, oh my God, nakakilala ko siya. Yeah, anyway, that time, sobrang saya ko, tawang-tawa ko. Pero hindi yung memory, pero somewhere, nangingin siya sa utak ko. Parang naalala ko siya, napapangilin na talaga ako. Ayun. Yung isa sa mga pinakamalagang sa akin. Next, sabi, when times get tough, balikan mo ang masasayang alaala mo, it might help. Ito. Next, sabi dito, paano mo hinaharap ang panahon na kailangan mo magpatawad pero hindi mo pa kaya? Sabi kasi simba ako kasi guys. So, sabi kasi lagi sa amin ng pastor namin, love your enemy. So, though, na ginawan niya ako ng masama, ginawa ko ito, pero I still forgive. Kung ang Lord nga nagpatawad, diba? Tayo pa ba tao? Diba yun lang? Simple lang. As in, simple lang. Magpatawad ka. Yes, forgive. Well, yun talaga ang buhay. Talaga kailangan magpatawad ka. Yun. Ikaw ay magiging masaya. Walang burden sa heart mo. Tuloy-tuloy ka lang ng journey mo. Yun. And that's it. Nalimutan ko basahin. Sabi dito, forgiveness takes time and that's okay. So, hindi mo kailangan pilitin. Healing comes at its own pace pala.
So, ayun guys. Ayun lamang, nakita nyo naman na yun yung naging story ko. Yun din yung magandang natutunan ko sa buhay. Yun din yung sa mga expectations. Well, maganda ang magiging kalabasan lagi. So, ito yung questions na kailangan nyo sagutin. Ito yung question, guys. So, anong bagay sa buhay mo ngayon ang nagpapasalamat ka? Comment nyo to sa comment section, tapos i-heart ko kasi yung na-appreciate ko yung kanyang sagot. At ang kagandahan ito, guys, kasi pag napansin mo na baka habang sinasagot mo tayo may iyak ka, wag kang iiyak. Wag kang iiyak. And that's it. So, thank you so much, guys. So, don't forget to like, share, and subscribe sa aking vlog. And expect more contents. Gagawin natin ito every week or daily. So, I am trying. Pero, just comment below kung anong gusto nyo pang content na ma-experience sa akin. And then, magbabalik pa rin naman ang comfort cards ni Make. Ni Make Fest. Okay. So, yun lamang. Thank you so much. Mi amore. Bye!